Hello guys, this is Rose Freddy, Filipinos America Blog, and in YouTube at Filipinos America Blog. And if you haven't subscribed to my channel, please press the red button below, and you are already connected and subscribed to my channel, and I really appreciate it. And it's all free, guys. It's all free. And please make some comment also. Your comment is very important. It will serve me as an input to attend and to address all the problems that you got there politically in the ongoing commotion right there now in the Philippines. And give me a big likes, guy, and if you could share this video, so much the better, because this is a very particular important to all of us there in the Philippines, as well as here in America, in Canada too, and other parts of the world. Okay? Kasi ito po ang ating nakaka-alarma na itong ginagawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sila ho ay mayroong movement, Mindanao State of China. Yan ho. Ulyanin na itong presidente ito, dating presidente. Gusto niya ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas dahil sa China. At ito ay ginawa niya na noon nung siya ay presidente during his 6-year term, trying to make the Philippines a province of China. Isn't it? Meron pa nga dyan ilagay welcome China. Yan. Galit-galit siya sa mga Amerikano. Galit siya sa Amerika. Panay na panay ang mura niya. Ayan. Ang Federal Republic of Mindanao ay siyang sinusulong ni Rodrigo Roa Duterte. At ito ay nandito sa video na ipaparinig ko sa inyo. Sandali lang naman ito. Duda na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dito mga congressman. Alam ninyo, kung magkalit-silitso yung buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Bakit? Binubuyo niya ang military para makalsa. Binubuyo niya ang Philippine National Police para makalsa. Pero, nadibigo siya. Ito ay matagal niya nang gusto talaga na ihiwalay ang Pilipinas, iwalay ang Pilipinas sa Amerika at maging probinsya ng China. Kaya siya hindi kumikibo. Kita nyo ginagawa ng China sa atin dyan sa West Philippine Sea. At ito ay itong item na to or column na to ay galing sa Daily Tribune ni Perseus Echiminada, February 1st, 2024, Federal Republic of Mindanao. A new secessionist group is proposing the establishment of the Federal Republic of Mindanao, with Rodrigo Duterte becoming interim head of state. Ayaw niya na talagang na bitiwan ang pagiging Pangulo. Napilitan siya umalis dahil nagkaroon ng eleksyon. That was in 2022. At ito ay kinumpirma ni Attorney Emmanuel Fontanilla na sinabi niya sa Daily Tribune na they are going to pursue the independence of Mindanao peacefully, sabi nila, like the Kosovo model. Kita niyo? Sinabi niya na peacefully. Payag ba kayo dyan sa Mindanao? Kasi gusto nila, ang gusto ni Duterte ay maging state of China kayo. Kung state of China, then I'm going to pursue statehood na ito ay binuhay dati ng mga naunang mga senador na si Raul Manlapos at Manuel Manahan. At once sila ay nagtagumpay, they're going to seek recognition from Russia, China, or Turkey.
itong mga bansang ito ay may galit din sa Amerika. Ngayon, ano ba ang nagagawa ni Presidente Rodrigo Roa Duterte? At maging itong si Attorney Emmanuel Fontanilla. Revised Penal Code of the Philippines, sedition is a crime committed by people who rise up publicly and violently to achieve their goals by force, intimidation, or other illegal means. Intimidation, binubuyo niya ang mga sundalo at mga kapulisan upang makalsa. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Hindi siya nagtagumpay dahil ito ay dininay at nireject ng Armed Forces of the Philippines and at the same time, Philippine National Police. Si General Browner at si General Acorda. At maraming salamat sa inyo, General Acorda and General Browner, for staying on the Constitution. Sinasabi niya na hindi ayaw niya ng palitan ng Constitution. Pero ito anong ginagawa nila? Gusto nilang himulay. Ito ba ay nasa saad sa Constitution? Dito niyo makikita kung siya ay tapat o hindi. O may tama ang kanyang utak. Itong si Rodrigo Roa Duterte. Kasi ayaw niyang himuwalay sa pagiging presidente. At gusto niya ang susunod at ayaw niyang tapusin yung term ni Presidente Bongbong Marcos Jr. At ang gusto niya ay ang pumalit ay si Vice President Sara Duterte. Sedition may include any commotion, though not aim at direct, open violence against the law. Ako'y nananawagan sa ating Presidente Bongbong Marcos Jr. na this is a serious matter that you should attend. Call an emergency meeting with the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police and together with the United States of America. Because this is a propaganda of China that we should attend. Kailangan natin dito ay direct coordination and dissemination of information. Gamitin natin ang intelligence natin na inaprubahan ng Kongreso. Gamitin natin yan. So, what's going on? Para malaman natin kung ano mga step na ginagawa nito ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at payagan ng ICC na nandyan sa Pilipinas upang mabigyan na ng tuldok kung kalokohan itong ginagawa ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ito ay sobra na, tama na. Sobra na. Kayong mga loyalista, even kayong mga attorney ni followers, we should be united against this DDS. Okay? Ginawa natin, nakipaggera tayo at nabigyan natin ng burn ang mga Muslim. Pero ito, si Rodrigo Roa Duterte ay nagpupush. Okay. Sana magsilbing wake-up call to sa inyong mga Pilipino dyan sa Pilipinas. We are going to support you there in the Philippines. Okay? In God we trust, never hold your peace.